Ayan, magandang araw po sa inyo mga kalitar, magandang umaga. Bali, andito po tayo ngayon sa gubat, sa Kawayanan mga kalitar, para manguha tayo ng ating mga gagawing saranggola. Kasi mga kalitar, dapat talaga nagpuputol ng ngayon mga kalitar, o nung December pa pala. Kaso nga nung December mga kalitar, alam nyo na, mas maraming gawain lalo nun, kaya hindi tayo makapamutol. Kaya ngayon, ginawa report, ngayon pa lang tayo mamumutol. So hahanap tayo ng magugulang na kawayan mga kalitar. Tsaka yung pwede na rin siguro mga kaltar yung tuyo na inabot ng tuyo sa taas. Kaya nun mga kaltar, may nakita ako ando sa may tapat na yon. Kukuhanin na rin natin mga kalitar para sa pamblog natin. Kung wala man tayong masyadong magulang na kawayan, wala man tayong patuyo, eh meron tayong magagawa. Kasi nakakuha tayo ng pwedeng gawin o yung mga tuyo. So ayun mga kaltar, pakita ko sa inyo yung ating kukuhanin. Bali ayun mga kaltar, yung kukuha natin tuyo. Ayan, mahaba siya. Titingnan ko kung makukuha ko, kasi napaka sikip dito. Akitin ko pa tong kawayan lang to para makuha doon, maputol. So hindi ko na pakikita mga kalitar yung pag-akit ko doon. Iwanan ko lang yung camera dito sa baba kasi may posibilidad na mahulog yung camera ko. Papatak doon sa may tubig o kaya dito sa may loob ng kawayan, mapakahirap kuhanin. Kaya ito mga kalitar, nakakuha na tayo mga kalitar ng isa. So ayun mga kalitar, nandun sa may ilalim, no? Kukuhanin ko lang mga kalitar. Hindi ko talaga nilahat mga kalitar kasi hindi na mahila yung dulo. Nakasabit doon sa may kawayan doon. Tapos yung puno naman nakasuksok doon sa may ilalim, hindi rin may tataas. So magulang naman yung kukuhanin natin. Ito kasi tuyo mga kalitar, pinili ko lang para may magawa rin akong saranggola habang wala pa akong pinatutuyo. So hanap naman tayo mga altar ng magulang na kawayan para yun naman yung ating kawayan, para may patutuyuin tayo at may magagawa tayong magandang klase ng saranggola mga kalitar. So ito yung nakuha natin mga kalitar, oh. Ito hindi to masyadong kagandahan mga kalitar, pero mahalaga may makakayas tayo kasi ito tuyo na. Wala pa kasi akong makakayas ngayon. So ito pang ano lang, pang video lang natin, pang vlog natin mga kalitar. So yung mga quality na kawayan, kukuha pa tayo. Hindi pa tayo nakakakuha. Okay mga kalitar, andito tayo ngayon sa palayan. Hanggang dun. So ito, dun yung paliparan namin sa kabila. Kaso nahihirapan tayo mga kalitar maghanap ng kawayan kasi may maraming magugulang. Problema maliliit. At saka masikip kuhanin mga kalitar. Tatawag na yung aso. May nakita akong isa doon, so yun na lang siguro kahit medyo maliit. Napakarami pa rin tikling dito mga kalitar sa akin. Dito tayo naghahanap minsan ng gagamba, oh. Hanap tayo mga kalitar. Punta natin yung kawayan kung nakita doon. Tignan natin kung magkakaigi. Ito mga kalitar, dalawa. Yung isa hindi pa masyadong kagulangan, pero kukuhanin ko na rin para sa mga pampuwet. Pwede yung pampuwet, tapos isa pambaskagan mga kalitar. Ayan, oh. Nasa taas. Ayun, may ibon maltra yan, oh, tandang hawo.
malaking ibon. Tapos ito nga pala mga kalitar na kukuhanin natin. Ayan. Tsaka alin pa ba? Ayan pala yung katabi. Ayan. May humapon dun mga kalitar. Ibon na malaki. Puntahan natin. Tignan natin kung makikita natin. Humapon lang dito. Dito lang siya humapon mga kalitar. Ayun pala, layo pala yun. Hero ang tawag doon mga kalitar. Pero sa amin Tandang Hawo. Ayun pa isa. Ay, balik na tayo ulit. Okay, update ko na lang kayo mga kalitar kapag naputol ko na. May tuturo nga pala ako sa inyo mga kalitar, technique kung paano mamutol ng kawayan mga kalitar. Pag mamumutol kayo mga kalitar ng kawayan, ang gagawin nyo mga kalitar, pag nakaakit na kayo sa taas, puputulin nyo. So pag putol nyan mga kalitar, hilahan nyo na konti pababa. Wag nyo na munang mismong hihilahin na buong buo sa kawayan. So palipasin nyo lang mga kalitar kahit ng isang buong araw, tapos kinabukasan nyo balikan. Hindi na kayo masyadong mahihirapan mga kalitar sa paghigit o paghatak. Kasi yung dahon yan mga kalitar o yung mga sanga, kapag naputol nyo kasi, ang nangyayari doon sa mga sanga nya, umiikom. Pero kapag hindi siya pinabayaan ng isang araw, tapos kinuha nyo na agad, mahihirapan kayo masyado mga kalitar. Kasi yung mga sanga nya nakabuka, kaya sumasabit. Pero kapag hinayaan nyo muna siya ng isang araw bago nyo kuhanin, pag binalikan nyo kinabukasan, mas madali nang kuhanin yon. Bali, ang gagawin naman natin yan mga kalitar, hindi na natin gagawin yung discarding yon. Kasi nga, ito medyo malayo sa amin, pabalikan ko pa. Mas ano yun, kung mas malapit sa inyo yung kawayanan. Ito kasi medyo malayo, kaya pipilitan na lang natin kuhanin mga kalitar. Okay mga kalitar, ito na yung kawayan natin. Napalaglag ko na siya dito sa may tabi. So hahatakan na lang natin siya sa palayan, tapos puputulin natin para madala na natin sa bahay. Sobrang hirap, may naputol na rin ako sa taas. Gaya ng sabi ko nga pala kanina, isa na lang yung kukuhanin ko pala mga kalitar, tapos yung isa sa isang araw natin kukuhanin pag medyo kumupis na yung kawayan. Ito lang mahirap dito mga kalitar, kapag naihugos mong ganito, harang naman ng yabat, kaya alisin pa rin yung yabat. Grabe guys, napakahirap hilahin ito isang to. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, mahirap talagang patakin kapag bagong putol, tapos hihilahin mo agad. Pero konti na lang So tuloy ko na mga kalitar para may uwi na natin to. So yun mga kalitar, bali nakaputol na ulit tayo mga kalitar. Ito na yung ating naputol. Naibaba pala. So nakaputol na rin talaga ako ng ilan dyan kanina. So kukuhanin ko na lang sa isang araw. Talaga mga kalitar, yung paggagawa ng saranggola, hindi talaga
Madali yan. Mabaliban na lang kung meron kasi dyang pambili ng mabibilhan ng kawayan. Meron naman tayo pambili ng kawayan, pero bilang isang content creator kailangan pinapakita rin natin itong ganito para makita nyo rin. Halimbawa kung sakaling gagawa kayo, makita nyo yung kawayang pwedeng patuyuin. Pag mura kasi mga kaltar yung pinatuyo, hindi siya pwede. Ito mga kaltar yung kawayan natin pinutol. Ayan mga kaltar yung kawayan, no? Napakagulang nito. Lalo sa parting to mga kaltar, pag natuyo to, sobrang kunat nito. Puputulin ko na to mga kaltar para maibilad na natin. Okay mga kalitar, yan, binuhat ko na yung ating pinutol na kawayan. Hindi ko muna siya pagpuputol-putulin. Ang kailangan ko muna, may uwi siya sa bahay ng buo. Doon ko na siya pagpuputol-putulin kasi susukatin ko pa yan mga kalitar para magsakto dun sa mga sukat ng saranggola at hindi mabitin yung yung mga sukat kung sakaling gagawa. Ako kasi pag nasukat yan, may size talaga. Mula dito sa puno, kailangan malaking saranggola yung magagawa. Tapos dun sa may padulo, dun yung maliliit na saranggola. Okay, buhatin ko na to mga kalitar. Okay mga kalitar, may bigay pa nga pala ako isang tip sa inyo mga kalitar. Kita nyo, tubal na tayo mga kalitar. So pag nga pala kayo mangunguha ng kawayan mga kalitar, halimbawa at nakakita kayo ng mga tuyong kawayan, basta-basta, huwag nyo basta-basta bubuhatin yon. Kasi may nangyari na talaga dito sa amin, sa akin ng aking kasama. Meron kaming nabuhat mga kalitar na kawayan, tuyong kawayan. Nakasak lang siya sa may kawayan, nakaganyan pa siya. Tapos nung inusong namin, nadala namin siya sa malinis na lugar. Halimbawa, ganitong parte mga kalitar, ayan. Ang kinuha naman namin mga kalitar na kawayan panggatong lang. So, nung binabaak na namin sa ganitong malinis, pag taas ng kawayan mga kalitar, may kobra sa loob mga kalitar. So, nagkagulo mga kalitar, sobrang takot, siyempre nabigla. Pero yung ahas naman hindi na rin talaga nakawala kasi nagkasama kaming matanda noon. Mga bata pa kami noon mga kalitar. Yun payo ko lang sa inyo mga kalitar. Huwag kayo basta-basta magbubuhat ng kawayan ganito. Sisilipin nyo muna kung may butas o wala. Para masigurado nyo kung may laman na kung anong hayop na nasa loob mga kalitar. So ayun na mga kalitar, malapit na tayo sa bahay. Paglagpas ko ng tulay na yan, bahay ko na mga kalitar. So hindi ko na siguro puputol-putulin. Pagod na ako mga kalitar. Papahingan na lang siguro ako. Pero umuwi muna tayo sa bahay mga kalitar. Malapit na naman. At ito na mga kalitar, nakauwi na tayo sa wakas. Sobrang nakakapagod talaga mga kawayan mga kalitar. Ay, may ilan naman talaga ako naputol na doon bago ako umalis. Namutol talaga ako nanigurado na ako mga kalitar para may makukuha ko sa araw. Ito yung bahay ko mga kalitar. Ito yung ating kawayan na nakuha. Magulang yan mga kalitar. So patutuyuin na lang natin. Tapos meron pa tayong tuyo doon na iniwanan. Kukuhanin ko pa siguro, mamaya ko kukuhanin mga kalitar. Kasi pagod na ako, papahinga lang muna ako mga kalitar. Ayan, nakapagpalit tayo mga kalitar ng damit. So papakita nga pala ko sa inyo yung sample na may ginawa na naman tayo mga kalitar. Ito bagong gawa laang. Pero hindi pa natin natetest fly ito. Ito mga kalitar, sample. Ito yung mga ginagawa kong saranggola doon sa gaya nung pinutol nating kawayan. Mga ganito yung ginagawa ko talaga sa mga bagos dito sa aking YouTube channel. Ganito po yung aking content tungkol sa saranggola, guryon, papagayo mga kalitar, o sa Bisaya itabanog. So test fly na lang po ang kulang dito mga kalitar. Test fly na lang. Nauna lang talaga yung pangangawayan natin kasi mas kailangan talaga mamutol na ng kawayan mga kalitar ngayon. Ngayong panahon. Kulang pa nga mga kalitar yan Hindi pa natin nakukuha yung sinabi ko kanina na pinutol na natin. Okay, marahil hanggang dito na lang mga kalitar yung videos natin.
At ayun, maraming salamat sa pagsama sa akin sa... May sumpa na nga pala to mga kalitar, oh. May ulak pa, oh. Blurred. Ayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa gubatan mga kalitar. At ayun na nga, subscribe mga kalitar at paalam. Bye-bye.